Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Lozon. Kasama po natin si Congressman Reynaldo Umali, representative ng 2nd District ng Oriental Mindoro. Wala na akong nangyari dun sa usapin sa EPIRA. Alam mo, yun na nga ang problema. No? Ang problema ay meron na akong pinail na bill. At handa na akong hiringin nung mag-resume kami ng session ay pumasok ito. Na uwi ngayon yung lahat ng oras namin dahil hinihingi ng presidente ng madali ang aksyon dito. Nakapag 1, 2, 6 na technical working groups kami, 2 o 3 committee hearings na kami. Kanya Yung 6 ho na yun, gaano katagal lang ho niyo ginawa? Parang ang bilis, ano? August to October. So pwede palang ganun. Bakit yung EPIRA, ang tagal na ho niyan, inabot na naman kayo nito? Parang, di ba sinasadya nyo na yun? Hindi, yung EPIRA ay nag-file ako ng bill niyan siguro mga after July na, no? July, nung opening ng Congress, anong second regular session, pinail ko yan, ano? Na sabi ko nga, ang aking timeline noon, ginawa ko ng action plan ito, tatapusin ko by December. Pumasok ito. So imbis na yung 6 na itong hearing sa ito, dapat EPIRA to, baka tapos ko na yung EPIRA ngayon. So, ibig sabihin... Na-move, na-pushback lang. At hindi ba natin sigurado kung ito ay hindi nga masasapawan ulit ng mga susunod na events? Hindi, well, priority naman yun. Kanya lang ito kasi emergency, yung parang lumalabas na parang emergency ito, kanya kailangan isingit natin. Pangalawa, meron pang kailangan tahiin dahil yung mga private sector mismo, hindi ko maintindihan kung bakit hindi sila sang-ayon doon sa pag-amyenda ng EPIRA. Samantala ngayon, angal sila ng angal. So, alam mo, para bumilis ang proseso, mas magandang may consensus yung lahat ng sektor. Especially in the power sector, yung private sector, kasi sa kanila nang gagaling yung pondo para maitayo itong mga plantang ito. Kung sila yung kumukontra, paano yan? Hindi ba nakikita ninyo na mas maganda kung ang talagang magpapatakbo na nitong sa ating power ay ang gobyerno instead na privado? Alam mo, galing na tayo dyan. Nung bago ng EPIRA, lahat yan gobyerno, napokor yan. Lahat ng power plants noon ay pag-aari ng napokor. At nagkawindang-windang ang napokor, lumaking utang, at yan ay gobyerno. Ngayon, kung gusto natin gawin yan, pwede rin yan. Kanya lang... magkakawindang-windang uli. Baka magkawindang-windang na naman kasi alam mo ako, no offense meant, but I'm no fan of government when it comes to execution of mga ganitong bagay, no? I think this is better left to the private sector. Na kesa sa yung mga nanunungkulan ngayon. Tama yun. So, kasi yung continuity, sustainability ng mga programa depende sa pag-iisip nung kung sino man yung nakaupo. Tapos papalit-palit ito, kanya ang hirap. Pero ang dulo pa rin nito, tataas ang kuryente. Ngayon, itong lahat ng solusyon na ginagawa, kasama ng emergency powers na ibibigay sa presidente, isang bagay na hindi maiiwasan, tataas ang kuryente. Hindi ba ganun? Sigurado yun. Pero whether or not it will be passed on to consumer is another matter, and we hope to cover that in the joint resolution. So, iniisip po ninyo na maisama doon sa inyong ilalabas na resolusyon na huwag ipasa ito sa consumer para huwag tumaas ang kuryente. Para wag tumaas ang babayaran ng mga consumers. Pero kasi lalabas, sino ang kakarga nito? Yung mismong mga private sectors? Gobyerno. Hindi pwede naman so, private isa-subsidize ito. Tama yan. Kasi ang mangyayari, kung alimbawa, kami na naman din sasabihin ng private sector, sa amin na naman puputok, bahala na kayo sa buhay ninyo. Tama yan. Kanya hindi sila magpa-participate kung magiging pasanin ito ng private sector. Yan palagay ko ang ang nangyari dun sa mga previous experience ng DOE na kung saan dun sa 115 megawatts na kasali sa ILP ay mga 40-50 megawatts lang ang nakasali dahil hindi malinaw yung rules ng programa na ito. At yan ay isasama natin sa joint resolution para antimano malinaw, and then pati magkano babayaran nila, kung yan ay tataksan o hindi, kasama lahat yan sa joint resolution. Kanya
kailangan pa rin. Anong specific part po ba ng EPIRA law talaga ang dapat sa palagay ninyo natanggalin o bawas o alis o palitan? Marami. Parang dun sa aking, sa EPIRA, unang-una, sa aking pananaw ay parang hindi nabigyan ng national significance ang power projects. Parang pareho lang siya sa ibang mga batas. Kung kaya't Clean Air Act, ay pag yan ay hindi maganda yung iyong emission, tigil na kagad yan. Coal, kanya lahat ng writ of kalikasan ay pasok ang Supreme Court. Hindi pwede yan dahil may emission concerns under the Clean Air Act. So, isa yon sa gusto kong bigyan ng importance dito sa EPIRA Amendment. 2, again, taxes. Yung power sector is a heavily taxed sector. Sa ating mga neighbors, merong kanya mababa yung kuryente nila at competitive yung economy nila. Why? Because binibigyan ng subsidy ng gobyerno yung power. There is a subsidy on power. Sa Pilipinas wala yan. Kaya tayo pinakamataas. Kanya tayo pinakamataas. Pangalawa, hindi lang walang subsidy, passed on pa lahat sa consumers to. Kanya ang kumakarga taong bayan. Tapos, yun yung second jeopardy. Third jeopardy, tinax mo pa. So, 3 beses parang pahirap sa gobyerno, sa taong bayan. Samantalang ang sinasabi ng EPIRA ay sufficient, ang promise of EPIRA is to provide sufficient, reliable power supply at reasonable rates. Pero yung rates natin ngayon, dati nagsimula ng 4 na piso, ngayon 14 na piso na. Kaya nga ho, EPIRA, di ba? EPIRA dito, EPIRA doon. Di ba? Kaya EPIRA kahit saan ka pumunta. Pero ito mangyayari ngayon, kapag ka ho na-approve na yung emergency powers ng Pangulo, ano ang mga unang ine-expect natin na nakapaloob na gagawin nilang hakbang? Kasi marami na namang mga malilikot ng isip na ang sinasabi, nako, mukhang marami na naman dito mga kung ano-anong hokus-pokus na mangyayari para gumawa ng pera. Ano bang mangyayaring dapat nabantayan? Sa joint resolution, unang-una, ay gusto nating malinaw yung terms and conditions and or parameters of this joint resolution. Una, sorry, period. Ano bang pinag-uusapan natin period dito? March to, ang sinasabi ng DOE, July. O sige, March to July na tayo. Hanggang dyan lang kayo. After July, hindi nyo na pwedeng gamitin ito. Lahat ng mga nasa sa loob ng joint resolution will only apply to cover the requirements of this imminent shortage during the months of March to July. Pero ngayon nga, lumalabas dito, mas konti na, baka 1 buwan na lang ito, ay mas maikli na at mas maliit ang cost ito. Pangalawa, ano ba talaga yung power shortage na sinasabi, or imminent shortage na sinasabi natin? 700, yun yung huling sinabi niya. Kanya kung madadagdagan natin, meron na tayong 847 megawatts with a derated capacity of 593 under the interruptible load program. Ang hahabulin natin, mga 100 megawatts na lang. Dati, sabi, 500, 600, naging 700, naging 800, naging 900, meron pang 1,000 to 1,500. Magulo eh. Hindi natin alam kung ano hinahabol. Ngayon, nililinaw natin sa joint resolution, 700 lang yan. Para yung target natin, alam natin kung ilan yung hahabulin pa natin. Hindi open-ended. Pangatlo, paano natin tutugunan yan? And kami nga, ang gusto natin is ILP. Bakit ILP? Kasi yung ILP, unang-una, may ERC protocol na ito, may regulasyon na to. Ganito lang ang bayad niyan. Eh kung lease yan na bidding, hindi natin maintindihan kung paano yan. Pero ang maganda nito, private sector yan. Kanya-kanya, marami yan. Kanya meron tayong standards na susundin. So may babayaran pa rin ng gobyerno, di ba?
Meron pa rin. Definitely, dahil sa shortage, merong additional expense on power. So sa magbabayad ng gobyerno, papaanong paraan po ang pagbabayad ng gobyerno? Dadaan ba ito sa isang negotiated deal o parang meron ding mga bidding sa mga babayaran nila o kung sino babayaran nila? Anong sistema ho ba ito? Para alam kasi naman namin kung ano naman yung babantayan. Dalawang bagay, ano? Yung ILP na kung saan ay yung merong mga generating capacities ang kunwari ang mall. Kaya nila mag-produce ng certain megawatt na ibebenta nila sa gobyerno ngayon. Ang mangyayari nito ay siguro i-deload sila. Kunwari ako, Trinoma, meron akong 10 megawatts. Meron sa protocol na bibigyan ng notice or notice ang Trinoma na sa ganitong oras ay ide-deload kita sa grid. At dahil deloaded ka, kung para continuous yung iyong power, patakbuhin mo yung planta mo. Ngayon, ang true cost ng planta niya ay 14 pesos dahil diesel. Ang binabayaran niya ngayon sa grid ay siguro mga 5 piso. So, meron siyang dagdag gastos. Dapat yun ay mapunuan yun. Dapat yun ay mabayaran siya. Yung increment. Plus, siguro a little of maintenance. So, yung O&M expense dapat mabayaran. Merong formula yan. Approve yan ng ERC, which is the regulating body. Yun ang susundin. Kaya malinaw kung magkano babayaran at the end of the day. So, may mga kontrata din ito na papasukin. So, paano po pagpasok natin sa kontrata? Excuse me. Hindi na ito gobyerno nakikikontrata. Ang sa ILP, this is a government program, yes. Pero yung ang nag-uusap dito yung distribution utility, DU, Meralco para sa kalakhan ng Luzon at saka yung may-ari ng mall. Sila na nag-uusap, wala nang gobyerno dito. Labas na ang gobyerno dito. Pero merong at the end of the day malalaman natin magkano naging gastos nito. At yun naman ang kukumpute ng gobyerno para bayaran yan through a mechanism like yung subsidies na sinasabi. Sa mga ganito ba, wala bang mga naglalabi laban doon sa pagbibigay ng emergency powers ng sa Presidente? Meron nga. Yung Makati Business Club nga, kumukontra. Sabi nila, hindi daw kailangan ng emergency power. Pero alam mo sa amin, Kuya, nagsalita ng Presidente. Anong gagawin mo? Siyempre, kailangan, hindi naman sasabihin ni Presidente walang shortage kung wala. At meron naman basihan, sa totoo lang meron naman. Yung shortage, kanya lang yung shortage ay yung sa reserve. Doon na mas malaki ang tinitimbang natin na hindi naman pwedeng walain natin yung reserve. Baka magkawindang-windang ang power supply natin. So sa mga naglalabi ngayon, ang pinakamalakas na naglalabi against is the Makati Business Club, you're saying? Isa yan, yung Makati Business. Willing, hindi naman sila naglalabi na wag bigyan ng emergency powers. Paano ba yung kanilang position dito? Kung natatandaan ko, ang position la ayaw nila ng emergency power dahil kaya daw nila sa ILP. Pero ang hindi nila nako-consider nga ay there are things that need to be addressed through the joint resolution, particularly on VAT, on grid code, on Clean Air Act, on Biofuels Act. Merong mga ganitong dapat maisama na i-suspindi yung mga provisions ito habang meron tayong krisis. So what specifically po ang inaayawan nila? Siguro, ang inaayawan kasi nila noon dahil ang gusto ng gobyerno, ang ang preferred option ng DOE ay magrenta na lang at mag-angkat ng power plant para mas madaling solusyon. Kanya lang magastos. So, yun ho ay hindi ninyo gagawin? Hindi na ngayon dahil winidraw ng DOE yung ganong preferred option nila. Yung pag-angkat at saka pag... Tama yan. So, walang kita masyado yun pagka hindi ganon. Baka. Di ba? Dahil para... So, hindi na yun. Hindi na mangyayari yun. Wala na yun. In-out na yun sa
sa equation or sa option sa Certain na yun, sir, ha? Baka mamaya biglang mabago pag bandang huli. hindi na mangyayari kasi nga kailangan mo ng mga 4 hanggang sabi ng DOE, you need about 4 to 5 months lead time. That's why they are requesting it to be issued October, yung joint resolution para November, December, January, February, kaya pa rin itatayo yung planta. Eh, pag December na yan, yung December, wala na yan. Hindi na pwede kasi it takes time para... So sigurado, December na ito, ha? Well, yes. So, kasi... Pagkalimbawa kasing mangyayari ng October, kaya pa doon sa sinasabi nila Tama. na bibili, aangkat, etc. Tama At yan. Pwedeng medyo mas malaki kitaan doon. Tama. Ngayon, pag halimbawang nangyari ng October 29 at meron silang lead time, pwede nyo sabihin, oh, okay yan. Pero kung December na, wala Wala na na yung talaga. lead time na yon. So, delay na yun ang ginagawa ninyo, dinidelay Hindi ninyo naman. yun. Kasi talagang wala kami magagawa. Magsasara na kami sa 29 eh. Dahil meron tayo... Hindi, may magagawa kayo. Hindi, Kaya ibig nga, sabihin, wala kaya akong nyo nga posisyon. yung 29 eh. Wala na kaming... After last day namin is 31. Tapos balik kami November 17 pa. So wala na naman kami. Persado lang, pero kaya pa, di ba? Eh kung... Kung pepersahin Kung talaga. pepersahin, At saka kung talagang merong gustong mahirap kumita. yung pinipwersa. Alam mo naman yun, Oo, kuya. Dahil tsaka lalong mag-iisip yung maraming tao na Tama yan. gusto nyo kumita ng malaki. Yung mga kung sino man ang kikita. Kung sino man. Oo. Kayo, wala ba kayo kita? Wala. Walang walang... Maliit lang mata ko eh. Liit lang kita. Pero sa mga, among dito sa mga ano ho na to, itong pinag-uusapan na ito ngayon, okay na ba dito ang presidente? Were you able to talk to the president na okay na ba sa kanya yung December na yon? Kasi baka mamaya, for all we know, bukas sabihin nyo, hindi, gusto ng presidente, October 29 talaga. Nung ipatawag kami ng Pangulo noon, sinabi naman nga, in fairness to the President again, sinabi naman niya, kung anong pwede, basta for as long as there will be no brownout, I am open to anything. So sabi niya, kanya, ang importante lang, walang brownout. Yun ang gusto mangyari ng ating Pangulo. At yun naman ang tinutugunan namin. Eh, sinasabi ng Department of Energy, ay kailangan naming mag-lease eh. So, inopen pa rin namin yun. Ano? Nung una, bigyan siya ng ganong option. As a final Lease, tapos... una muna yung ILP, tapos yung plans for interconnection, and then ito na yung lease or to buy a plant, and fourth option is yung conservation. So apat yan. So ngayon, sinasarado na ninyo, ito ay Yung for lease. certain, yung lease and buy. Wala na yun. Oh. So, Bakit? Dahil winidraw na ng DOE. Ibig sabihin, hindi na nila sinasali sa option nila yun. So, ay pwede naman ibalik ulit yun. Kung sakali. sa ngayon, malabo-labo na yun. Dahil kung ipapasa namin sa 29 yun, dapat ipasa namin either ngayon hanggang bukas sa Committee on Energy. Kinancel na namin yung mga hearing. So, hindi na kami matatapos sa Committee on Energy. Wala kaming maire-report ngayon sa plenary. O yan ang hihiringin ng plenary. Di wala. So, foreclosed na yung possibility na yun. Ng lease at saka buy. And even the joint resolution by October 29. October 29. So, Foreclosed na yun. so lahat na to. So if in case... Sa November 17 or 18 na uli kami papanagpo para pag-usapan muli ito at ayusin at bigyan ng pagkakataon ng lahat ng sektor, maging lalo tigit yung mga miyembro namin na alamin kung anong gusto nilang alamin, sabihin kung anong gusto nilang sabihin para mas democratic yung ating proseso ng pag-issue ng joint resolution. So if in case magkaroon bigla ng parang magbago ulit ito, medyo merong hocus-pocus na nangyari doon pagka gano'n. Oo, ganun na nga yun. Pero huwag kang mag-alala, walang ganun. Hindi tayo magikero eh. So ngayon, ang ina-expect na natin ito ay December 31. Yeah. Ay, December 1. December 1. December Yung 1. December 1 naman ay parang binibigyan natin ng option. Ang lahat ng potential ILP participant, we're giving you until December 1 to sign in.
and be counted. And if you are counted, then yung compensation package na inapprove ng ERC na malinaw sa lahat ay mag-a-apply sa iyo. Pero paglampas nun at ikaw ay hindi ka naka-sign up, hindi ka registered, at kinailangan yung megawatts na nakatago mo diyan, naka-standby mo diyan, Pwede ka percent. ay ang mangyayari, malamang-lamang, pag kinailangan talaga, i-deload ka, hindi ka mababayaran dahil hindi ka kasali sa programa. Kumbaga parang that's by law, pwedeng gawin na yun sa'yo. At by the resolution, pwede nang gawin sa'yo yun at to your disadvantage. That is correct. Dahil hindi ka pumasok sa isang dapat kasunduan na mabibilang ka. Parang nangyari sa'yo, mapupuwersa ka nang wala kang pakinabang or bawi man lang kung hindi man pakinabang ang pinag-uusapan. So as much as possible ngayon, kinukumbinsi na natin na pumasok na sila dito sa agreement na ito. Tama yan. Para hindi na kayo mapindakanan pa na gumastos at later on re-reklamo kayo. Well, after yesterday's hearing, before I let you go, Kong, wala ba tumawag sa'yo from Malacanang? Na ano? Yung totoo? Na wala naman. Nagulat nga kami. Kanya nga siguro si Congressman Neri was in a way rejoicing na wala naman pala eh. Bakit kailangan ng ganito? Alam mo naman na yung nandun lahat ng grupo ng makabayan sa committee ko eh. Sabi ko nga kay Kong Boyet Kong Boyet, bakit nilagay mo lahat yung mga miyembro ng makabayan doon sa committee ko? Siguro parang favorite mo ako. Hindi, yun daw ang initiation bago maging speaker. Ganun. Yan na nga sinasabi ko. Yan na naman ang sinasabi. Hindi, pero so, ito, December 1 na, wala nang to. Yun na, eksakto na itong at i-expect natin. And hopefully, ito ang magiging resolusyon na talaga na lulutas sa pinangangambahan nating power shortage o yung mga brownout natin by next year. Kasi 15 pa naman ito eh. No? We do hope na wala magiging aberya. Even as early as when we first conducted the hearing, nakita namin na ang gusto kong i-highlight dito unang-una yung bayanihan spirit ng mga Pinoy. Ano? Kasi nung sinasabi nga ni Secretary Petilla, hindi naman pinag-uusapan yung krisis or yung shortage. Pero ngayong ang awareness ng tao ay mataas na baka mangyari nga ito, ay nandun yung voluntariness or willingness to help government. And so, yun, kanya nga itong mga numero na ito, isipin mo, tuwing maghihiring kami, dumadami yung nagpapa-register. Kaso wala na kayong hearing. Ay, di bale, kasi 100 na lang. At nung huling nagpa-conduct, isipin mo, PESA. Si si DG De Lima, no? Director General De Lima ng PESA, nakiusap siya talaga sa lahat ng kanyang locator sa PESA na kung pwede naman tulungan niyo yung gobyerno. Ngayon lang siguro ginawa ito ng PESA, no? Yung mga participants, yung mga locators, yung mga representatives, taasan ng kamay. Nag-respond naman. And so, dito nakikita ko, hindi lang 847, baka kung 1,000 kaya natin doon sa mga... So, maaaring sapatan na yun. Kaya lang, kailangan pa rin natin ng assurance. Dahil baka ang kinakatakot naman ng Secretary Petilla, baka naman puro pangako lang yan. Pagkatapos pagsisingilin na, sasabihin nyo, nangako na nga, gusto nyo patuparin. Diba? So yun naman, ako from the very start naman, nakita ko naman yung sinasabi ni Secretary Petilla na insurance Because brownout is not an option, kailangan may insurance tayo dito. And for him, at that time na kinonceptualize itong programa na ito, yung ILP, ay tiningnan niya na kailangan meron tayong insurance and yung 300 megawatts na gusto niyang ilis is his insurance. But how much are we looking at sa maaaring idagdag na presyo sa mga consumers kung hindi
maipapasok lahat doon sa resolution ninyo? Kasi 8 centavos per kilowatt hour. maximum na po yun. Oh, yan yung standard na sinet ng ERC. Yan yung standard na sinusunod na even before this Issue. yung crisis. So ito mangyayari itong 8 centavo increase. Yun yung impact. Kung yan ay ipapasa sa tao. Diba? Sa Pero tama. pwede pa rin maalis yun. Maalis yun kung yan ay sasagutin ng gobyerno. At yun ang Gusto nyo maipasok. pinapasok natin sa... Which hopefully ay masama dun sa joint resolution po ninyo. Correct. Wish you good luck, sir. Thank you so much for the time that you have given us. Ano, kuya? Oriental Mindoro, 2nd District Representative Congressman Reynaldo Mali. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon.